Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Father, hear your children call. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po sa umaga pong ito, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon at isa pang araw na muling magkasama-sama at muling magtalakay at mag-aral ng kanyang salita sa programang ito ng Biyaya sa Pagkaaga. Dito po sa programang ito, wala po kaming ibang naisin at ninanais sa Panginoon na ang lahat ng nakarinig ng programang ito, lalo na po ng salita ng Panginoon, ay umabot sa tunay na pagkakilala sa Panginoon at mabuhay ng ayon sa kanyang kalooban, sapagkat ito po ang mandate ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Muli po ang inyong kaibigan sa Impapawid, Reverend Jose Bergantin ng Christ to the Philippines at ng AMNI ay muling umaanyaya po sa atin, sa inyo, na samahan niyo po kami sa kalahating ilang minuto na tayo po ay magsasama-sama sa programa pong ito, Biyaya sa Pagkaaga. Okay, tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito na kami po ay muling binigyan mo ng panahon at pagkakataon upang himpapawid ang iyong salita na kinakailangan ng tao, ang kinakailangan namin upang lalo po kaming maging kalugod-lugod sa iyo, sapagkat ito ang nais mo na mabuhay kami ng marangal, matuwid at nakakabagbigay kaluguran sa iyo. Pagpalain mo po ang sandaling ito at ang bawat isang makakapakinig at aabutin ng programang ito. Muli po, salamat po sa iyo. Purihin ka sa iyong pagkilos sa buhay ng mga kapatiran at lahat ng taong aabutin ng programang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral po natin na ating sinimulan. Actually po, ang programang ito ay almost 4 years na. Kasi sinimulan po natin ito noong December 2020 at nagpapatuloy hanggang ngayon. So almost 4 years na tayo po ay nasa Himpapawid. At ako po'y naniniwala na ang lahat ng nakapakinig ay pinagpala ng Panginoon at mayroon patuloy pa ring pagpapalain habang tayo po ay patuloy nakikinig at lumalakad sa kanyang kalooban. Okay, so last meeting po natin ay pinag-usapan po natin yung facing life challenges. Ano po ba yung mga challenges ng buhay? Okay, at sabi ko nga, meron naman pong 3 challenges na halos madalas na pinakang dominant na challenge, hamon sa buhay natin, na kung paano tayo mabubuhay sa pamagitan ng ating mga pangangailangan, yung security, pangalawa, yung security, at ang pangatlo ay ang ating kinabukasan, yung ating future. Yun po ang mga challenges na hinaharap po ng tao. Kaya marami ang tao, ginagawa ang lahat ng bagay upang mapagtagumpayan nila at maharap nila ang mga hamong ito na talagang masasabi natin na sila ay nagtagumpay. Ngayon pong umaga pong ito ay dadalhin ko po kayo as part pa rin ng continuation ng matalinong nung sabi na pagharap ng mga hamon ng buhay, ang itasang paksa na matalinong paglalakbay. Sabi po ng Psalms chapter 1 verse 1 to 3, sabi po dito, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. But his delight is in the law of the Lord, and his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water,
that bringeth forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Ang isang matalinong buhay, isang matalinong paglalakbay ay naabot niya ang tagumpay, o kaya siya po ay nagtagumpay. Okay, so dito po sa matalinong paglalakbay, alam naman po natin na unang-una dapat maintindihan natin na ang buhay ay isang paglalakbay. Ang paglalakbay ay meron po simula at meron pong katapusan. So, ang issue po dito, meron pong transition. From birth to death, meron po, yan po ay tinatawag po nating transition. So, why? Life is a journey. Sabi nga, what is life? Life is a moment God gave us to prepare for eternity. Na ang buhay ay isang biyaya sa atin ng Panginoon. Nung mabuhay tayo sa mundong ito, ay binigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa, no? Although mas mabuti pa nga kung iniisip natin kung di man lang makakasunod sa kalooban ng Panginoon, kung di man lang maliligtas, sabi po ng salita ng Panginoon, mabuti pang di na naisinilang sa mundong ito. Pero kung ikaw ay pinagpala ng Diyos at naisilang ka sa mundong ito, hindi lang gusto ng Panginoon mabuhay tayo sa mundong ito, kundi tayo po ay mag-enjoy sa presensya niya, sapagkat ang buhay ay gusto ng Panginoon. Actually po, yun po ang nung ibigay yung mandate kay Adam, go and replenish the earth, yung punuin ang mundo. Ang gusto ng Panginoon, ang tao ay dumami talaga, pero hindi dumami na masasama, kundi isang matalino, isang makadiyos, o isang mga godly citizen, o kaya mga taong pinaghaharian ng Diyos. Ang nakakalungkot po, ang tao po ay nawala dahil po sa pagsuway ni Adan. Isa lang ang nagsuway, sabi nga po malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos na pagkakasala ng isa, ang lahat ay nagkasala. Okay, pero hindi po natapos doon ang pangako ng Diyos na nung sila po ay magkasala o siya ay magkasala, aborted aborted na yung plano ng Panginoon, nawala na yung plano ng Panginoon sa tao. Yet, ang huling solusyon ng Diyos para ang tao ay ma-recover ay pinadala ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ginawa po ng tao para makabalik sa Diyos, simula ng pagkabagsak o pagkahulog ng tao sa kasalanan, ang ginawa po ng tao para makabalik sa Diyos ay religion. Actually po, ang offering and worship ay an act of religion. Ito po ay sinimulan po sa Garden of Eden. Ang act of religiosity ay sinimulan po sa Garden of Eden, na nandoon nagsimula po na nung sila po ay palabasin na ng Panginoon doon sa Garden of Eden, na sila po ay pinalabas, ay nagsimula na matuto yung magkapatid, na alam ko po ay naging parte rin ito ng buhay, sapagkat di matututo si Abel at si Cain, o si Cain, hindi sila matututong mag-worship, hindi sila matututong mag-offering kung hindi po ito traditionally ginagawa ng mag-asawa. At ito po ang kinamulatan ng magkapatid. Kaya nga dumating po yung araw na sila po ay naghandog yung magkapatid. Subalit alam naman po natin na kung ano ang naging resulta ng paghahandog ng dalawa. Ang nakakalungkot na yung isa na naghandog, dahil nakita niya na yung kanyang offering ay hindi tinanggap ng Panginoon dahil hindi po sinunod yung principle ng paghahandog, kasi ang Diyos ay may batas na dapat po nating sundin kung tayo po ay gagawa. Hindi po basta lang, hindi lang basta ang ating pagsunod, kundi susunod pa rin tayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang nakakalungkot, ang isang sumamba sa Diyos, nung siya po ay ma-offend, ang naging desisyon niya ay dahil sa kanyang galit
sa Diyos, hindi niya kayang abutin at labanan ng Diyos. Ang ginawa po niya, pinatay niya ang kanyang kapatid. Nakakalungkot. Sabi nga, the longest war na sa mundong ito ay hindi po laban ng mga bansa, laban ng mga kaharian, kundi ang pinakamatagal na labanan sa mundong ito ay ang laban ng reliyon. Mga reliyosong tao, nagsasabing mga makadiyos, pero sila ay nagpapatayan. Nakakalungkot po ito, kaya nga nakakalungkot kung ang reliyon ang basihan po para tayo po ay maging kalugod-lugod sa Diyos, nagkakamali tayo. No? Ang basihan para tayo makalapit sa Panginoon ay ipinakilala ang kanyang salita sa pamagitan ng pagpapakilala sa dakilang mananakop na walang iba, ang ating Panginoon. Kaya nga, nung si Jesus Christ ay dumating, sabi doon sa Isaiah chapter 40 and 42 at mga ilang chapter ng Book of Isaiah, ay pinapakilala. Sabi nga, for unto us, actually sa Isaiah 9:6, sabi doon, for unto us a child is born, unto us a son is given. Ang ibinigay ng Diyos sa atin ay isang bata, na hindi nung siya po ay naging bata, hindi po siya nakilala ng mundo at pinagplanuhan. Kaya nga maging po sa bansa Israel o maging po sa kasulatan na i-record na ang tawag po nila sa Panginoon ay anak ng anluwagi, anak ng karpentero. Pero alam naman po natin na ang buhay ng Panginoon ay fulfillment ng matagal ng hinula ng Genesis chapter 3 verse 15. Okay, kaya dito po ay napakahalaga nang maunawaan po natin ang kalooban ng Diyos at maintindihan po natin ito ng may katalinuhan. So paano po natin maintindihan ng matalino ang plano ng Diyos sa buhay po natin? Okay, so dito po, ulitin po natin na ang isang matalinong paglalakbay ay nangangailangan po ng pakaunawa sa matagal ng panukala ng Diyos sa buhay ng tao. Ano po ang malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon? Sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27, okay, sabi doon, and God said, let us make man after our own image and likeness. So dito po ang pasimula natin. Ang pasimula po ay hindi pasimula na basta lang tayo, kasi katulad po ng theory ng evolution theory, yung Darwin theory, ang paniniwala ng iba during time of Darwin, actually po sa evolution theory, ang sinasabi nila ng tao ay galing sa unggoy. Hindi po yun ang totoo, mga kapatid. Ito po isang kasinungalingan at pandaraya ng kaaway. Ang tao po ay, ang idea na para ikaw at ako ay isilang sa mundo ay Diyos. Okay. Sa Diyos nagsimula ang ideya, hindi po galing sa unggoy na nag-evolve one day, yung unggoy naging ng tao. Hindi po ganon, kasi ang nilikha ng Diyos ay isang perfect na nilikha. Kaya nga nung likhain niya, ay sabi doon, linikha na may wangis at may ability, no? May character. Hindi po yung nagta-transform lang, no? So, nagbago lang, nag-evolve lang mula sa pangit na nilikha na isang unggoy. Pagkatapos makita mo yung unggoy pagdaan ng mga taon ay naging tao. Hindi po ganon, mga kapatid, ang malinaw na sinasabi ng Bible. Sapagkat ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, ang tao ay nilikha na lalaki at babae. Actually po, ang unang sinilikha ng Panginoon ng Diyos ay lalaki. Pero sinabi ng Panginoon, hindi mainam na ang tao ay mag-isa, kaya gagawa ko siya ng makakatulong niya, nakapariho niya. Kaya nga, dahil kapariho, ang tao po ay kinuha hindi na sa alabok, kundi ang ginawa ng Panginoon, pinatulog si Adan, at ang isang tadyang ni Adan ay ginawa ng Diyos na babae. Ang purpose ng paglikha ng babae upang dumami, sapagkat yun po ang mandate. Yun po ang utos ng Panginoon, go and multiply.
replenish the earth. Magpakarami kayo at punuin nyo ang mundo. So dito po, napakahalaga na maintindihan po natin mga kaibigan, mga kapatid, ang magandang plano. Okay, maliban na maintindihan po natin ito, pag hindi po natin ito maintindihan, magiging wild o kaya magiging walang kabuluhan ang ating paglalakbay. Na actually sa ating panahon ngayon, marami ang confused, pati yung identity nila, yung kanilang pagkatao, kung sila'y babae o lalaki, ay hindi nila maintindihan. Pati nga yung mga ginagawang paglilingkod, sabi ng Panginoon, ang mga handog mo ay sawang-sawa na ako. Bakit nasasawa si Lord doon sa mga ginagawa ng tao? Hindi po yun ang requirement ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga po na dumating tayo sa tunay na pagkakilala sa Diyos sa pamagitan ng ipinakilala at ipinadalang tagapamagitan o kaya model para sa ating lahat. Ang ipinadalang model ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, yan po ang malinaw na tinuturo ng salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 2 verse 21 na yun po ang malinaw na itinuturo sa atin na si Jesus Christ ay nagtiis ng mga pahirap alang-alang sa atin at siya po ay nag-iwan ng halimbawa na dapat po nating tularan. So life is a journey. Si Jesus Christ nung pumunta po dito ay hindi po siya nakipaglaban, hindi po siya o naging maamo siya, siya po ay naging obedient sa kanyang Ama. Yun po ang malinaw na picture ng isang mabuting huwaran ng walang iba ang ating Panginoon. So dito po sa isang matalinong paglalakbay, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Okay, mga kapatid, tandaan po natin na ang Panginoong Jesucristo nung pumunta dito ay hindi po siya nangaral about religion. No? Halos ang buong mundo ay punong-puno na ng reliyon. Sabi nga, more than 3,000. Siguro more than pa dyan sa whole world. Hindi lang 3,000 religion ang meron sa mundong ito. At ang nakakalungkot sa mga religion na to, sila man, actually po yung Christianism and Islam ay patuloy na Judaism, patuloy naglalaban-laban. Actually po, ang laban sa Israel at ang nakapaligid sa kanya ay war of religion, no? Laban ng reliyon, no? Mga kapatid, tandaan po natin, itong reliyon na to, marami ang sinirang buhay at halos maging sa kasaysayan, sa tradisyon, sa kasaysayan ng church history, meron mga reliyon na naging brutal ang kanilang treatment doon sa ibang tao, no? Na meron pong executions, meron mga ginagawa. Ang actually po yung kasaysayan, meron mga taong sinunog na habang sila po ay nakabitin sa kahoy, yung iba ay ipinakain sa mga wild animals o sa mga mabubangis na leon, part ng kanilang punishment sapagkat inaalipusta nila ang mga kumikilala sa Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin, sa isang matalinong paglalakbay, dapat hindi tayo makikinig doon sa mga hatol o kaya mga payo ng masasama. Tandaan po natin, hindi porke religyoso ay matama na yung kanilang payo. Ang tamang payo po o tamang advice, tamang pagpapayo ay masusumpungan sa pamamagitan ng tamang pakatuto at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ang panawagan. Kaya nga ang salita ng Diyos sa Proverbs chapter 1 ay patuloy na nananawagan hanggang kailan natin mamahalin ang kamangmangan. Ang karunungan ay sumisigaw sa lahat ng sulok ng mundo at sumisigaw ito, no, na tayo po ay maging matalino. Mga kapatid, sabi po dito, huwag tayong makinig, no? Hindi tayo lumaglakad sa daan ng mga manlilibak o kaya hindi tayo tumatayo sa daan ng mga makasalanan at di tayo nauupo sa upuan ng mga manlilibak. Mga kapatid, makinig tayo
at patuloy nating pakinggan ang tinuturo ng salita ng Diyos. Sabi ko nga, ang programang ito ng Biyaya sa Pagkaaga ay almost 4 years na. Tuloy-tuloy na dinadala sa himpapawid ang salita ng Diyos ng mga kapatid natin na talagang meron burden, meron pong pagmamahal na sa mga tao, kaya ipinahintulot pati po ang ating kaibigan, ang ating mga kamahal na kapatid, lalo na si Sister Lalaine Villaferte, ay pinayagan tayo na may saere ang salita ng Diyos. Ang pamilya Villaferte ay pinahintulot nila na magamit ang kanilang himpilan upang maisaere ang salita ng Panginoon sa purpose na ang bawat abutin ng mga salita ng Panginoon sa pamagitan ng programang ito at iba pang programa sa himpilang ito na tinatalakay ang salita ng Diyos ay umabot sila sa tunay na pakatuto at malaman nila ang kalooban ng Diyos para magkaroon ng isang matalinong buhay sa isang matalinong paglalakbay. Mga kapatid, sa umaga pong ito, ulitin ko po, life is a journey. No? Meron pong ang buhay isang paglalakbay. Ulitin ko po ang sabi ni Miles Monroe, life, man is a spirit being. Ang tao po ay isang espiritong nilalang na pinatira ng Diyos mula sa ang espiritu ay binigyan ng Panginoon ng structure ng katawan at ang katawan na ito ay ginawa mula sa lupa. Man is a spirit being, live in a physical body. No, meron nakatira sa isang physical na katawan na ang physical na katawan na ito ay may kasimula at meron pong hangganan. Ano ang purpose? Bakit tayo pinatira ng Diyos sa isang sisidlan na may simula at may hangganan? Upang gampanan po natin ang ating assignment. Ano ba yung assignment natin, mga kapatid? Tayo isang bata o isang anak, maging mabuti tayong anak sa ating mga magulang kung buhay pa ang ating mga magulang. Kung tayo isang kapatid, maging mabuti tayong kapatid sa ating mga kapatiran, mga kapatid. Kung tayo naman ay mga ama o ina, maging mabuti tayo o mga makadiyos tayong magulang na pinapamuhay ang kalooban ng Diyos. Kung tayo isang ina, maging tayong modelo ng kaayusan, ng kakinhinan o kaya pagiging makadiyos sa ating mga anak. Mga kapatid, lahat tayo may assignment sa mundong ito. Life is a moment to prepare for eternity, and at the same time God gave us this assignment, na yung pong assignment na yon ang mag-describe kung meaningful ang buhay po natin at matalino tayong naglakbay sa mundong ito. Okay, life is a moment to prepare for an eternity. Okay, meron tayong simula. Tandaan po natin, hindi po natin hawak ang buhay. Minsan lang ang buhay at dapat wag nating sayangin ang buhay na ito. Paano para di ito masayang? Makinig tayo. Sabi na maging kagalakan natin. Sabi yan, but His delight is in the law of the Lord. No? Ang kagalakan dapat natin ay ang mag-aral ng turo ng Panginoon, ng aral ng salita ng Diyos. At ang kagalakan natin, hindi lamang ito katulad ng kung gusto mo ay basahin mo. Gawin mo na parte ng buhay mo ang salita ng Panginoon, sapagkat ang salita mo, sabi ni David, Psalms 119:105, ang salita mo, O Diyos, ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Mga kapatid, napakahalaga po ng salita ng Panginoon para maging matagumpay tayo sa ating paglalakbay sa mundong ito. Okay, at ina-assure po ng salita ng Panginoon o ng salita ng Diyos, kung tayo po ay makikinig at mamahalin natin ang mga aral ng Panginoon, hindi po aral ng reliyon, sapagkat ang aral ng reliyon ay pinag-aaway-away ang mga tao. Ang aral ng reliyon ay meron pong mga excommunication, meron pong dinideclared na mga infidels. Tandaan po natin, ang Diyos pag nagpatawad ay pinatawad tayo, Ang reliyon ay mag-create ng discriminations,
no? At sabi ko nga, ang pinakang mahabang labanan sa mundong ito, hindi laban ng mga bansa at king kaharian, kundi ang maraming pinatay na labanan sa mundong ito ay ang laban ng reliyon. Kaya nga kung reliyon ang ating basihan para maging matalino tayo, nagkakamali po tayo. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ang basihan kung paano tayo makakapamuhay ng isang matalino at magiging matagumpay sa ating paglalakbay. Ano po ang pakinabang kung mamahalin po natin ang salita ng Diyos at tayo po ay magiging katulad ng isang kahoy na katanim sa gilid ng batisan, na ang pina-assure po ng salita ng Diyos na anuman ang na tayo'y mamumunga sa kapanahunan, pati yung dahon natin o yung ating mga lahat ng ginagawan, part natin ay magiging blessing tayo. Meron tayo, nagbibigay tayo ng shelter, comfort sa mga taong nagkakaproblema sa mundong ito. Ang ibig sabihin, ang isang matalinong manlalakbay ay tunay na nagiging pagpapala sa iba. Ito po ang naisin sana ng bawat isa sa atin, maging blessing tayo. Kaya nga, sabi nga, make me a servant, Lord, no? Humble and meek. Yun po ang sana ang dalangin po natin, naisin po natin, gawin tayong lingkod ng Panginoon na isang maamo at tunay na mapagpakumbabang lingkod, na walang ibang naisin kundi ang ikabubuti ng mga tao, na at bawat taong aabutin po natin ay maging blessing tayo sa kanila. Mga kapatid, sa umaga pong ito, kaunti man ang sandali na tayo po ay magsasama-sama sa programang ito, na araw-araw, at least meron tayong napapakinggan ng salita ng Panginoon na talagang magbibigay sa atin ng guidance o guide upang patuloy na mamuhay tayo ng may katalinuhan sa mundong ito. Ang isa po sa bahagi bakit tayo maging matalino, ang buhay po natin ay may limitasyon, no? Pati yung lakas natin may hangganan, yung talino natin may hangganan. So habang binibigyan tayo ng Diyos ng lakas at katalinuhan, gamitin po natin na ito ng matama at maayos at nagiging pagpapala tayo sa iba. So sa umaga pong ito, muli po, ang biyaya sa pagkaaga ay umaanyaya po sa atin na patuloy po nating seryosohin at patuloy po nating pakinggan ang salita ng Diyos. Sapagkat kung gagawin po natin ito, ako po'y naniniwala, isa sa tayo sa mga matalinong manlalakbay at ina-assure naman ng Panginoon na tayo po ay magtatagumpay. Ang tagumpay po ay predictable. Sabi nga, ang success is predictable, no? At the same time, ang failure ay predictable din. Kung gusto mong magtagumpay, ikaw ang gagawa. Gusto mong malugi sa buhay, ikaw din ang gumagawa. Mga kapatid, pero hindi po nais ng Diyos na tayo'y maging failure, kundi tayo po ay maging mananagumpay. Kaya nga, gawin po natin ang dapat nating gawin para magtagumpay tayo sa mundong ito. Muli po sa umaga pong ito, tandaan po natin, sa isang matalinong paglalakbay, dapat nating maintindihan na meron magandang plinano ang Diyos sa atin. At kung bibigyan tayo ng Panginoon ng patuloy na pagkakataon, itutuloy po natin ang pag-aaral na to dito po sa isang matalinong paglalakbay, na ako po'y naniniwala na dadalhin tayo nito sa isang mabungang buhay na nagiging pagpapala tayo sa iba. Muli po sa umaga pong ito, salamat sa lahat na nakinig at maging sa ating mga kasamahan sa AMNI at sa lahat ng pastors. Mga kapatid, malapit na po ang selebrasyon ng Jesus Reigns sa November 30 sa Capitol Ground. No, punta po tayo doon at yung lahat po naman ng mga may pangangailangan sa Panginoon, tayo po ay magtiwala lang sa Diyos, walang imposible sa Panginoon. Umasa tayo sa gagawin ng Panginoon. Muli po sa umagang ito, salamat sa ating kaibigan, Brother Stephen, sa technical, at maging sa pamilya Villaferti, Ma'am Lalen, salamat po sa pribiliho na magamit ang himpilang ito
upang patuloy na dalhin sa impapawid ang salita ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon, pagpalain po kayong lahat, pagpalain po ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. BBS